Welcome back dito sa ating munting tambayan, Chocobolo TV. Sa episode na ito, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ginagawa nating paghahanda para sa ating mga alaga sa nalalapit na summer race. Particularly itong ibon na to na nasa inyong harapan. Yan, yung naka-red banded na yan. Medyo magiging challenging yung kanyang hinaharap na liparan dahil alam nyo naman pagka summer napakapahirapan yan mga kalapatids. Hindi lang yung mismong liparan, kundi ang nagpapahirap sa kanila number one ay yung matinding init. Kaya sasanayin na natin siya sa mga pwede niyang pagdaanan and hopefully ma-overcome ng ating mahinang nilalang. So magpaparonda ulit tayo sa umagang ito. Time check tayo mga kalapatids. Mag-aalas 7 na ng umaga. Pero bago natin sila pakawalan, papasadahan ko lang yung aking mga pagkakautang dito sa mga kalapatids natin na solid supporters at napaka-active sa ating comment section. Sila sina Crisari De Leon ng De Leon Brothers Love of Florida Blanca, Nebben, Hotshot, Gutsman of Kingdom of Saudi Arabia, Michelle Angeles, Mike Shinoda of Jomar Love ng Bataan. Ayan, shout out sa inyo sir. Clarence Dale Manalo, John Ray Ven Balyaran, Carlo Dalio, Rostar TV, RTM Love, Lyndon Rosales ng Cavite, Care Trapain Official, Mark Shapno Art, Franzel Albesa, Neris Henson, Jonathan Flores, Apiot Abad, Hotshot XD, kay Idol Johnski 15, Aaron Love, Sir Jubert Ferrer, ZDMC ng Holy Spirit Quezon City, Joshua Paharilyon ng Paharilyon Love ng Bulalakaw, Mindoro. Kamusta kayo dyan? Janro Bulaños, at syempre doon sa ating totoong idol na si Sir Onyi Francisco ng Philippine Air Force. Ayan, maraming salamat sir sa serbisyo at nako, congratulations po sa mga pauwi ninyo nung nakaraang race. Kahit hindi man sila nakaabot dun sa Daybird, at least umuwi pa rin at may maisasampa pa rin tayo. Maraming salamat sir at patuloy kayo mag-iingat dyan sa serbisyo. Alright, so huwag na natin patagalin pa to mga kalapatid. Tama yung oras natin, no? 6:45. So pakawalan na natin tong ating mga alaga. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Sige banas. Ayan na, sumikat na yung haring araw mga kalapatids. Sana tumagal yung ating mga alaga. Ang dapat nilang ibit ay 30 minutes mga kalapatids. Titingnan natin kung magiging consistent na ba sila sa 30 minutes. Kapag consistent na yan, hahaluan na natin yan ng pagsiself-toss mga kalapatids. Ngayon sila nakikipagsabayan dun sa mga rumoronda ng ating mga kapitbahay. Ayun ang dami dun mga kalapatids. Baka may nagtitraining. Yung ibon natin wala na, humalo na. Diyan natin malalaman kung may utak silang talaga. Pagka may nadagit, pagka may sumama, ibig sabihin mahinang nilalang mga kalapatids na kanubi. Huwag nyo pang hinayangan kasi kapag pinanghinayangan nyo yung mga yan ay mag-aalaga lang kayo ng mahinang nilalang. Alagain, sayang naman yung pinapatunganin nyo. Maganda, subukin ninyo kung sino yung mawawala, sino yung mag-stay. Doon nyo masasala ang mga ibon nyo. Parte yun ng ating selection process. Umuwi yung dapat umuwi at mawala yung mga dapat mawala para talagang nasasala yung ating mga alaga dito sa ating hulungan. Samantala, eto mga kalapatids, nagkakagulo yung mga hindi kasali dito. Kaya ibalik na natin sila, baka mamaya ma-stress pa. Away-away na naman. Aga-aga, away-away. Ito yung mga barako na to. Ito yung mga dating nakakulong sa ating breederan. Ilagay natin sila dito para makatakbo, makapagaspas. Bagamat maliit lang yung ating Flyers Love, at least mas makakapag kilos-kilos sila dito. At makakatulong yun ng malaki mga kalapatids na kanubi para ma-prolong yung pagiging malusog ng inyong mga alaga pagdating sa fertility o yung kakayahan nila na makapag-produce pa ng mga inakay. Minsan may mga ibon tayo na 3 taon pa lang, 5 taon pa lang, hirap na magka-inakay. Nangingitlog pero hindi fertile o hindi nakakapag-produce ng inakay. Nasa na yung ating mga ibon? Wala na. Mukhang winalist na nung napakaraming grupo ng ibon na dumaan dito sa ating area. Tignan natin kung makakabalik pa sila.
Samantala update tayo dito sa dalawa nating ibon. Pares na yan sila. Bagamat hindi pa sila nagsasama o nagdidikit, feeling nila magpares na sila sapagkat noon pa lang, dito pa lang sa may fruit basket o vegetable basket, acquainted na sila sa isa't isa. Nilipat natin sila dito para ihanda sana sa pagbibreed. Kaya lang, bad news mga kalapatids, hindi tayo nakabili ng ring band para sa susunod na SDR. Naubusan tayo, bagal-bagal po kasi mga kalapatids. Kaya ayan, medyo tinatamad na akong pagsalpukin sila. Na flashing cleansing ko na yan mga kalapatids at napaliguan. Ang pinakakulang na lang yan ay yung purga sa kanilang bituka para ma-flash out talaga yung mga parasite na mga bulate. Pero unti-unti ko na yan, binabawang ko na yan regularly. Kumbaga final flashing na lang bago sila pagsalpukin yung deworming. Baka mamaya makabili na ako ng pampurga, masusubuan ko na rin sila. Sa ngayon, ayan, ganyan muna sila. Pagpasensyahan nyo na. Ito si Jessie natin, yung nilipad natin sa NDR nung nakaraan, gusto nating ipares dito sa Alcantara Bird na napakaganda talaga ng tsura mga kalapatids. Kapag hinipo, pagka kinilatis sa physical, napakaganda. Kaya lang, ang problema, hindi natin alam yung lipad. Pero syempre, galing ito dun sa sikat na fanciers kay Sir Mike Alcantara, yung hari ng one loop race. So ina-expect natin na maganda yung ganitong klaseng ibon. Ayan, pares na kaya nakaganyan yung pwesto niyan. Kaya lang yun nga, wala nga tayong susok-sok dito mga kalapatids, kaya tenggang muna sila dyan. Yung mga spare natin dito, yun na lang ililipad natin. Titingnan natin kung uubra ba at aabot sila sa derby. Update tayo mga kalapatids, magpi 15 minutes na simula nung pinakawalan natin yung ating mga alaga at tignan nyo, napakalinis ng kalangitan. Lahat ng mga rumorondang ibon dito mukha yatang winalis nung isang grupo na lumilipad dito kanina. Hatak ng napakaraming grupo ng ibon na dumaan dito kanina, lahat ng mga ibon na rumoronda dito sa ating kapaligiran. Kasama na dun siyempre yung ating 4 na ibon. So tignan natin mga kalapatids kung tatagal ba. Naka 15 minutes na sila. So 15 minutes na lang yun kailangan nilang bunuin. Then makakapasa na sila para sa araw na ito. Update tayo mga kalapatids. Mahigit 20 minutes na. Magta 25 minutes na. Simula nung pinakawalan natin yung ating mga alaga. At hanggang ngayon wala pa rin bakas ng anino nila dito sa himpapawid paligid ng ating flyer slope. At kung mapag-obserba kayo mga kalapatids na kanubi, ganyan din yung ginawa nila kahapon nung nagparonda tayo ng umaga. Ibig sabihin lang yan, medyo nagiging kampante na sila, medyo nagiging confident na sila na lumayo dito sa ating flyer slope at hindi nila magagawa yung ganyan kung mahina yung kanilang baga. So ibig sabihin talagang lumalakas yung kanilang stamina mga kalapatids. Kaya tuloy-tuloy lang natin yan, gagawin natin consistent yan para matalagang masanay yung kanilang baga, yung kanilang respiratory. At sa puntong yan, syempre, hindi na rin natin kailangan silang force flyin gamit yung flag. Pagka ganyan, mga kalapatids na kanubi, tinitigil ko na yung pagpo-force fly sa kanila. Pagka pinorse fly pa natin, makakasama lang dun sa ating mga alaga. Lalo na kapag dumating yan, galing sa ranging, malayo ang liparan, malayo ang ikot, nagdayo, baka mamaya pagod na yung ating alaga, then po-force fly pa natin, magdadapo yan sa kung saan saan. Meanwhile, ganyan, daming lumilipad na ibon na grupo-grupo at bumabagtas. Marami nang nagtitraining ngayon mga kalapatids. Talaga naghahanda na yung mga kalapatids natin para sa nalalapit na summer race. Dapat naman talagang paghandaan yan dahil hindi biro yung ginagawa nilang liparan pagka summer. May experience ako mga kalapatids. One time, bumabagtas kami dyan sa NLEX. Summer yun. Napakainit ng panahon. Then may ibon na kalapate. Bumulusok dun sa windshield ng sinasakyan namin. Nag-collapse mga kalapatids. Ganun ang pwedeng maranasan ng ating mga ibon kapag kamahina. Tapos papali pa rin sa ganyang klaseng init ng panahon. Kasagsagan ng init ng panahon ng summer. So pwedeng makulaps, ma-heat stroke yung ating mga alaga, bigla na lang bubulusok. Di natin alam, di nakauwi. Yung pala, yun na yung nangyari. So yan dapat yung ating paghahandaan. Lalo-lalo na yung ililipad natin ngayon summer. Ayan na, 25 minutes na mga kalapatids. Wala pa rin sila. Mukhang papasa na naman yung ating mga alaga. Okay, maganda yung kanilang pinapakita. a few moments later. Nandito na yung ating mga ibon. Eto, nagbabaan na sila. Kabababa lang yan mga kalapatids. Sa tignan nyo, wala nang ganong hingal yung ating mga ibon. Yan ang nagagawa nung pagpapalipad ng tanghali, yung kainitan ng araw. Kahit saglit lang mga kalapatids,
malaking tulong sa kanila yon. Hindi naman natin kailangan talagang durugin sila sa init eh. Kumbaga, babatakin lang natin ng kaunti yung kanilang baga para magkaroon ng stamina. Ito na isa. So ang kulang na lang natin yung black check na inakay, yung pinakabagito sa kanilang apat. Mukhang napahiwala yun. Masipag talaga lumipad yun eh. Pitik-pitik lumipad yun eh. Kaya matagal mapagod mga kalapatids. Ay, andyan na yata. Tawagin nga natin. Uyun, pumapasok na oh. Pag pumito tayo, pumasok na. At pagka ganyan, dapat wag natin siyang ayan na yung ibon natin. Wag natin siyang biguin. Bibigyan natin ng reward kasi yun yung inaabangan nila eh. Pagka pumasok sila, meron silang mahihita sa ating flyer slope. So eto, bibigyan ko ng reward yung pumasok. Saan na yun? Nasaan na yun? Ito yun. Oh. Ayan. Oh. Oh, yan. Very good ka. 3 mani para sa'yo. Gustong gusto nila yung mani, mga kalapatids. Nakainom na yung pumasok, mga kalapatids. So, dati, pasimuno to ng ng sakit ng ulo eh. So, ngayon, mabait na. Pasukin na. So, yan muna mga kalapatids, yung ating update dito sa ating mga alaga dahil hahaba ang video kapag isasama ko pa yung ating papatuka. So, maraming salamat sa inyong pagtutok, pakikitambay, pakikipagkwentuhan dito sa ating YouTube channel. At patuloy lang kayong tumutok sa mga susunod nating gagawin pa. Like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Pwede na kayo mag-subscribe. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Pero kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang, pwede rin hindi. Salamat pa rin sa inyong pagtutok at panonood. Kita tayo mga kalapatid sa susunod. Hanggang sa muling pagkikita. Naku, wag ka dyan, may pusa dyan. Yari ka talaga. Umikot pa yung inakay natin. Oh. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam. O, pasok na.